Nako po mga kababayan, isang retired general ng Armed Forces of the Philippines na attorney ngayon, itong si Attorney Virgilio Garcia, na talagang umapoy sa galit mga kababayan at binanatan itong si BBM na sinabi niya na usad pagong daw ang investigasyon mga kababayan at binanggit niya pa dito yung mga truck na perang idinideliver, bakit hindi ina-actionan ito ni BBM mga kababayan. Talagang nanggagalaiti siya dito sa galit mga kababayan dahil nga sa usad pagong na investigasyon na nangyayari dito sa usapin ng flood control anomaly. Binanatan din yung Kongreso pati ang Senado na sarswela daw na investigasyon mga kababayan. Grabe itong banat niya. At pag-uusapan din po natin mga kababayan yung itong si ex-ombudsman Conchita Morales na nakapagtataka daw mga kababayan kung bakit hindi pa daw kinakancel ang passport ni Saldico. Nako. Tapos isa pang pag-uusapan natin ay itong yung nasunog na office ng DPWH sa Quezon City ay umalma din ang isang computer shop owner na bakit daw na nasunog mga kababayan at hindi siya naniniwala na sumabog daw ang isang computer dahil hindi pa daw siya nakaka-encounter ng ganon simula nung nagtayo siya ng computer shop. Nako mga kababayan, talagang nakakaalarma itong nangyayari sa Pilipinas, no? Talagang ano kaya ito, sinadya or hindi mga kababayan? Mag-comment kayo kung ano ang opinion nyo sa nangyayari ngayon sa atin dito sa Pilipinas. So panoorin na natin ngayon itong banat ni retired General Virgilio Reyes Garcia. Ito na mga kababayan. Mr. President, ano na po? Mababawi pa po ba natin ang mga pera ng bayan na ninakaw ng mga mambabatas? Palagay ko hindi na. Parang usad pagong po ang ating pamahalaan. Totoo may ICI, totoo may ombudsman, totoo may DOJ, pero gumagalaw po ba? Totoo pong nag-issue ng freeze order yung AMLAC, pero yung pong pera ng mga magnanakaw na yan na nasa bangko, legal po yan. Ma-unfreeze nila yan. Eventually, maipoprove nila na iyon ay legitimate money na kanilang pera. Yung pong mga ninakaw are stashed somewhere. Nakatago po somewhere. Hindi po ba truck kung i-deliver yung mga pera sa kanila? Cash po. Bakit po walang order? Sana po kayo lang po ang may kapangyarihan na pwedeng mag-order, na hanapin ang mga perang ito at i-confiscate, account for them, and confiscate and use them as evidence in court. Bakit po usad pagong? Merong sarswela sa Senado, may sarswela sa kung saan na iniimbestigahan, pero hindi po yan ang mabilis na lunas para mabawi natin ang pera ng taong bayan. Hindi po sapat ang mga galaw, hindi po sapat ang mga aksyon para maipakita natin ang ating wagas na pagnanasa na maibalik ang mga ninakaw ng mga congressman na ito. Siguro po may senador din. Siguro po. Pero ang the point is, hindi po natin hinahanap yung mga kailangan nating mabawi. Isa pong punto rin. Paano po ba na i-withdraw yung mga perang yan? Saan po bang bangko kinukuha yung mga perang yan? Oo nga mga kababayan, no? Saan kaya, no?
Bakit nakakapagdala ng ganito karaming pera, no, na talagang dinideliver sa mga politiko, mga kababayan? Paano yun na i-withdraw? Yung pong, yung pong mga yun, importante po na ma-identify natin kung saang bangko yan wini-withdraw, saan paano dinideliver yung mga cash na yan, kasi yung pong bank manager at yung mga employees, yung mga bank manager at mga employees na yan, Mm. vital witnesses din po yan. Oo, totoo. Pwede yun, no? Pwede mangyari yun, mga kababayan. Sana ganun yung gawin. Kaso, walang action eh. Walang action, mga kababayan. Bakit po hindi natin hinahanap? Bakit po lahat karamihan kailangan ituro ng taong bayan para aksyonan ng ating gobyerno? Tao pa ang nagtuturo. Hindi po ba dapat lahat ng utos, lahat ng pangyayari manggagaling sa gobyerno, sa ating pamahalaan? May pag-asa pa po ba, kagalang-galang na Pangulo, na babawi natin ang mga ninakaw ng mga mambabatas, ng mga political dynasties na nagnakaw sa kaban ng bayan? Nagtatanong lang po, mawalang galang na po, huwag po kayong magagalit. Tinatanong ko lang po, ang bagal po ng ating aksyon. Napakabagal po. Ayun, mga kababayan. Ano masasabi nyo dito sa statement ni retired General Virgilio Garcia? So, mag-comment kayo, mga kababayan, kung anong mensahe nyo. So, basahin naman natin dito yung mga comment. Sabi ni Marge Singson, mensahe mula kay Attorney Virgilio Garcia para kay President Bongbong Marcos. Ayan. So, sabi naman ni Banje Kulabalara, tama po, para makabawi man lang mga nakurakot sa mga makakapal ng muka. Ayan. So, marami ding galit dito, mga kababayan. Sabi, wala na siguro, sir. Parang naging tama na ang pagnakaw, sir, sa gobyerno ngayon. Sabi pa ni Ons, Lino Reyes, mabagal pa po kamo sa pagong. Kakadismaya na sobra. Nako, grabe, mga kababayan. Tama po kayo, sir. Sabi naman ni Alan Palomares, kung hindi alam ni BBM, therefore si Lisa ang nag-order. Nako, mga kababayan. Milin Pino, good job po, attorney. Ayan. So, magaganda yung comment dito at maraming galit dahil nga sa sobrang bagal ng investigasyon. Ilang buwan na, mga kababayan, wala pa ring napapatunayan kung sino ang sangkot dito. Nagtuturuan, di ba? Ganun ang nangyayari ngayon sa investigasyon. Kaya yung taong bayan parang wala nang tiwala sa government ngayon. So, pag-usapan naman natin ngayon, mga kababayan, itong post ni ex-Gen Alaska, ayan, pati ang ex-ombudsman Conchita Morales ay nagtatanong na, mga kababayan, nakapagtataka daw bakit hanggang ngayon hindi pa nila ipina-cancel ang passport ni Saldico. Are they covering up for him? Nako, mga kababayan, hindi kaya pinagtatakpan nila itong si Saldico, no? Para hindi mapauwi dito sa Pilipinas. At kung sakaling mapauwi sa Pilipinas itong si Saldico, ay talagang kakanta ito, mga kababayan. Ikakanta niya yung mga sangkot dito sa flood control anomaly. Kaya nakakapagtataka nga bakit hindi pa rin nakakancel yung passport. Samantalang si Alice Gobo, ang bilis nilang nahanap. Si Pastor Kibuloy, ang bilis nilang nahuli. Nagpadala ng kung ano-anong ilang libong pulis sa Davao para mahuli. Sino ba? Si Tebes, 'di ba? Ang bilis din nila, talagang inaaksyonan nila. Kapag kaalyado ng mga Duterte, mga kababayan, talagang inaaksyonan nila. Pero pag kakaalyado nila
ang tagal nilang aksyonan hanggang ngayon hindi pa rin huli mga kababayan. Palipat-lipat lamang ng ibang bansa itong si Saldico. Kaya nakapagtataka mga kababayan, kahit dito sa comment section ay nagtataka na rin ang taong bayan sa nangyayari sa investigasyon at bakit hindi nila mapauwi-uwi itong si Saldico. Ayan, mas maliwanag pa sa buwan, may kinokoberan sila. Ayan, sabi dito sa comment section. BBM, bangag lang yan, Martin Kawatan. Ayan, sabi ni Jennifer Abao Periol. Paano kakampi ni Bangag? Ayan, sabi ni John Bibilia. So, talagang galit na galit dito mga kababayan sa comment section yung taong bayan, no? Talagang gusto na rin nilang mapauwi itong si Martin Romualdez. Kayo mga kababayan, si Saldico mga kababayan, nandito pala sa Pilipinas si Martin Romualdez. So gusto nilang mapauwi na itong si Saldico para nga mapaimbestigahan na mga kababayan at masauli na ang bilyong-bilyong nanakaw dito nga sa Kaba ng Bayan. So pag-usapan naman natin nga mga kababayan itong sinabi ng isang comshop owner. Sabi, walang sumasabog na computer. Itong gobyerno na to, gusto tayong gawing tanga eh. Ayun, mga kababayan. Talagang ginagawa tayong tanga, no? So, ito na, mismo talagang veterano sa comshop owner na wala daw sumasabog na computer. Bakit niya ito nasabi? Sabi niya, 14 years na ako ang computer technician pero never pa akong naka-encounter ng computer na sumabog at nasunog. Ang computer desktop ay may power supply, PSU na may sariling power protection itself, fuse from outlet, may AVR, automatic voltage regulator, at kadalasan may battery backups din. In case of brownout or fluctuation ng kuryente, lahat ng yan ay may kanya-kanyang power surge protection like fuse, relays at iba pa. Sa bawat electrical outlet, connected ito sa circuit breaker na sakaling may short circuit sa line, automatic trip off, automatic patay ang linya ng kuryente. Sa office nyo, sure ako may smoke detector alarm na mag-iingay pag may usok. Oo nga mga kababayan, no? Na mag-iingay pag may usok at sa building nyo may security guard na nakapag-training ng basic firefighting kung paano gamitin ang fire extinguisher. Grabe to, nakakatanga talaga. Ayun mga kababayan, 'di ba? Kaya maraming nagtatanong kung paano nasunog itong DPWH office sa Quezon City nang ganun lang kadali mga kababayan. At ngayon pa nasunog sa investigasyon ng flood control anomaly. Nakapagtatakat na talagang maraming nagtatanong sa isip ng tao kung bakit nasunog lang ito ng ganun kadali mga kababayan. Kayo ano sa comment nyo, sa opinion nyo, anong opinion nyo dito sa nasunog na DPWH office sa Quezon City? Ayan, at dami ding galit dito sa comment section mga kababayan. Grabe talaga, no? Ang nangyayari sa Pilipinas. Nakakagalit na itong nangyayari. So talagang dadating ang panahon na itong galit ng taong bayan ay so sa sobrang galit ay lalabas na ito mga kababayan. At talagang baka magkaroon na ng revolusyon sa ganitong nangyayaring corruption sa Pilipinas. So kayo mga kababayan, anong opinion nyo dito? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. So hanggang dito na lang mga kababayan. Sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ang ating video mga kababayan. Maraming salamat po.